Matuwid ang hatol ng Diyos. Roma 2 verse 1-16. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili, dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang Diyos, sapagkat siya'y napakabait, matiisin, at mapagpasensya? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hangganang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitan ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumusunod sa kasamaan. Paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hentil. Ngunit kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hentil, sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Ang mga Hentil ay walang kautusan ni Moises. Sila ay nagkakasala at paparusahan ng hindi batay sa kautusan. Ang mga Hudyo ay mayroong kautusan. Sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito, ang siyang wawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga Hentil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budi, sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito, at kung minsan naman, sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Ayon sa magandang balitang aking ipinapangaral, gayon ang mangyayari sa araw na ang mga lihim ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus.